Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. I am Mama Mia at andito akong muli para maghahatid sa inyo ng panibagong kwento ngayong araw na ito. Welcome back po sa mga dati pa nating subscribers at sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. Oo, ako po yung boses na nasa likod ng mga kwentong na nandito sa ating channel. So kung kayo ay bago dito na may magustuhan nyo po at makapag-subscribe kayo at syempre makapag-heart react na rin kayo. Heart react ba? Makapag-like na rin kayo at makapag-share ng ating mga videos at syempre makapagpadala rin ng sarili nyo yung kwento sa buhay. Syempre, ang inyong Mama Mia po ay ginawa lang naman ng mundong ito para tagahatid, tagakwento sa iba ng mga kwentong nais nyong ibahagi sa ating mga tagapakinig. O, diba? Matalinghagang mga salita. Anyways, maraming salamat sa mga suki natin na laging nakikinig sa ating programa. Syempre, para po medyo ganahan tayong makinig, ganahan tayong mag-subscribe. Nako, may pa-shoutout po tayo bago mag-umpisa ang ating mga kwento. O, bilis-bilisan natin para nang sa ganun ay maparami-rami naman ang mga taong ating maisa-shoutout. Hi kay Joanne Lastrella. Ang ganda naman ng name. From Hong Kong, maraming salamat. Anne Araujo, thank you so much, Anne Migs, na always pong nakikinig sa atin. Merly Labong. Hi, Madam Merly from the Ma'am KSA. Hello din kay Liza Chen, kay Rika Basmayor, maraming salamat. Normski Channel, thank you so much. Pa-shoutout daw sa partner niyang si Michael Capero, maraming thank you po. Mary June Servidad, thank you so much sa iyo. Chazi Chai Colasio, na always na nakikinig sa atin, maraming salamat. Hello din kay Jocelyn Castro. Hi Jocelyn. Nasa Hong Kong naman siya at nakikinig while working. Hello daw sa mga taga Kamiling Tarlac. Hi po sa mga taga Tarlac, taga Las Piñas, taga Pangasinan na laging nakikinig din sa atin. Hello naman sa mga nag-celebrate ng kanilang 7th anniversary. Ayun, noong July 4. At birthday rin daw ng asawa niya kahapon. Ayun. Hi kay Joey Arbos sa San Pedro, Laguna na always nakikinig sa atin kahit minsan daw ay hindi nababasa ang kanyang mensahe. Ay naku, pasensya na po. Siguro natatabunan yung mga messages ninyo dahil sa dami ba naman ng mga nagme-message sa atin araw-araw. So yung magtatanong, bakit kaya may mga pangalan na nauulit? Kasi nauuna yung pangalan nila. So kaya ganon. Hello kay Lian na. Maraming salamat sa pakikinig. Pampatulog ko din sa anak ko ang mga story mo. Grabe naman yung anak ko. Nakakatakot. Ilang taon na ba yan? Ako, may mga kwento tayo, mga rated SPG. So, pakibantayan po yung mga bata. Omar Junior Mamenta, maraming salamat. Hello din kay Atel Alejo, maraming salamat, or Atel Alejo from Cavite City. Ayun, marami din tayong mga tagapakinig sa Cavite. Hello din po kay Fermina Eusebio, all the way from San Miguel, Bulacan. Hi, Madam Pearly Eusebio. Maraming salamat. Hello din kay, sandali, na-close ko tuloy. Hello din kay Josephina. Maraming thank you sa'yo. Gail, Gloria Havillonar, na always listening daw sa Hong Kong kahit na hindi niya raw naririnig na binabasa yung pangalan niya. Ako naman, may mga pagkakataon talagang ganon. Karen Lozano, hi Karen, maraming salamat. Hello din kay Ryzen, thank you so much. Grabe naman tong comment ni Karen, sarap din tadyakan ni Boy. Tadyak talaga, hindi talaga sipa. Hello naman kay Mary Fe Bautista, maraming salamat at araw-araw kang nakikinig dyan sa may Santillan Meat Shop. Sa lahat po ng mga may businesses na ginagawa tayong background, hello po sa mga customers ninyo. Saranghay, maraming salamat sa pakikinig all the way from South Korea. Ayan, hello daw kay Annie Jose ng Tondo, Manila. Maraming salamat po. Hey Jen Kim, from ano din to? From Saudi from South Korea. Maraming salamat. Emeline Acabo, thank you so much sa iyong pakikinig. Gracie, maraming salamat po dahil hindi nyo ako iniiwan kahit na may mga pagkakataon na hindi ko talaga nabibigyan ng pansin ng inyong pa-shoutout, ay nandyan pa rin kayo. Lagi pa rin sumusuporta kay Mama Mia naman. Grabe namang pagmamahal yan. Maraming salamat po. 'Di ba? Naku, wag na nating patagalin dahil alam ko
na mayroon kayong inaasikaso. So simulan na natin ang ating programa at ang ating kwento dito lamang sa inyong paborito, ang Dear Mama Mia. May mga bagay talaga sa ating buhay na hindi nadadaan sa madalian. Mga bagay na kung ipinipilit ay lalo lang makakasakit. Pero hanggang kailan nga ba ang pagtitiis? Masama bang hangarin ang pagbilis ng takbo ng panahon para sa maling desisyon ay ikaw makakaahon? Masama bang hangarin ang katapusan ng isang nilalang para makalaya ang puso mong matagal nang nakakulong? Dear Mama Mia, good noon po sa inyo at lalo na sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong programa. Saktong 12:00 po nang i-email ko ang sulat kong ito. Dahil gusto ko pong maramdaman na 12:00 din sana kung ma-upload itong aking kwento, pero kung hindi naman, ayos lang din Mama Mia. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga leksyon na natutunan ko sa buhay ko at tungkol din sa isang pagkakamali na hanggang ngayon ay hinding-hindi ko pa rin mabitaw-bitawan. Alam ko na pagkakamali ito sa mata ng maraming tao. Pero mali nga ba ang magmahal? Mali nga bang piliin ang isang bagay na sa iyo ay magbibigay ng rason para mabuhay? Mali nga bang hangarin ang isang bagay para lang makamtan mo ang iyong kalayaan? Matalinghaga ba, Mama Mia? Siguro nga, dahil matalinghaga din ang pag-ibig. Misteryoso ang pagmamahal at misteryoso ang buhay. Kung noon akala ko, nababasa ko na ang pag-ibig, nababasa ko na ang buhay at alam ko na kung paano ito imaniobra. Ngayon, Mama Mia, naisip ko, meron pala talagang mga sorpresang darating sa buhay mo. Kung minsan ang mga sorpresang yun ay nakakatuwa, pero kadalasan ang mga sorpresang yun ay nakakadagdag ng problema at pag-aalala. Nga Mamiya, itago nyo na lamang ako sa pangalang Carol. Hindi po ako proud sa kabataan ko. Panganay po ako sa 3 magkakapatid at nag-iisa lang din akong babae. Lumaki ako sa isang napaka-striktong ama. Hindi naman po nagkulang ang ama ko pagdating sa mga material na mga pangangailangan namin. Sakto naman kami sa pagkain. Meron ding bubong na pumoprotekta sa amin sa init at ulan. Hindi nga lang namin nakakamit ang mga material na bagay na gusto namin, pero lahat ng aming pangangailangan ay napoprovide naman ng papa. Kaya lang, Mama Mia, hindi po perpekto ang aking ama. Napakalayo sa pagiging perpekto. Ang dami-dami niyang mga pagkukulang. Ang dami-dami niyang mga pagkakamali sa buhay. Na kung minsan, inisip ko, isa rin kaya ako sa pagkakamali na nagawa ng mga magulang ko? Isang araw, Mama Mia, narinig kong nag-aaway ang mga magulang ko. Kung sana alam ko na ganito lang ang magiging buhay ko kasama ka, hindi na sana ako nagpabuntis sa'yo. Hindi ko na sana pinanganak yung mga anak mo. Kung hindi ka naman nagpabuntis sa akin ng maaga, baka maganda-ganda din ang naging buhay nating dalawa. Sagutan ng mga magulang ko noon. Hindi nila alam na nandoon ako't nakikinig. Mga 8 taon siguro ako nitong mga panahon na to, Mama Mia. Hindi ko na masyadong natatandaan. Hindi na po estranghero sa akin ang tagpong yun. Hindi na po bago sa akin yun. Maraming beses na narinig kong nag-aaway, nagsisinghalan ang mga magulang ko. Kaya lang, nung araw na yun ay hindi lang basta singhalan ang nangyari, kundi sisihan. Sisihan kung bakit kami ipinanganak ng mga kapatid ko. Sisihan kung bakit nagpabuntis ng maaga at bakit itinuloy ang pagbubuntis. Kung babasihan mo, ako talaga ang pinag-uusapan nila, no?
Ako kasi yung panganay, kaya naman ako yung bakit hindi pinalaglag. Ako yung bakit itinuloy pa, gayong makakasira naman ng kanilang pagsasama. Doon din na pag-aaway na yun, Mama Mia, una kong nakita kung paano pagbuhatan ng kamay ng papa ko ang mama ko. Ganun talaga ang papa. Oo, may mga pagkakataon na nasasaktan niya si mama pero hindi naman namin yun nakikita. Ginagawa lang yun ni papa kapag wala kami at nasa eskwela o di kaya'y nasa kapitbahay at naglalaro at tumatambay. Pag uwi namin sa bahay, makikita na lang namin na may pasa ang mama ko sa kanyang mukha o sa kanyang mga braso. Alam na namin, sinaktan siya ng papa. Pero kailanman ay hindi namin yun nakita. Kaya lang nung araw na yun, dahil tumindi ng tumindi ang kanilang sagutan at kung san-san na napunta ang kanilang sisihan, ay napagbuhatan ng kamay ang papa ko ang mama ko. Hindi nila alam na nandoon na ako. Hindi nila alam na umuwi na ako galing eskwela at hindi na ako dumaan sa bahay ng aking lolo't lola. Ganun kasi palagi ang routine. Doon ako dumadaan sa bahay ng lolo't lola ko at doon kami susunduin ng mga magulang namin. Kadalasan si mama ang sumusundo pero may paminsan-minsan na si papa naman. Kaya lang nung araw na yun, dahil nagkayayaan kaming magkakapitbahay na magkakaklase din na maglaro sa labas, ay umuwi ako agad sa bahay at hindi na dumaan kina lolo't lola. Nagsisi ako noon. Bakit ba ako umuwi? Nasaksihan ko tuloy ang ganong klasing pagmamaltrato at pananakit ng papa ko sa mama ko. Grabe talaga yun, Mama Mia. Hinilan niya ang buhok ni mama at sinampal niya ito. Halos sakalin na rin niya ito. Nung nakita kong iyak na ang mama ko, ay dun na ako sumingit. Kahit na natatakot, kahit na nanginginig, ay sumigaw ako. Tama na po, Papa! Sigaw ko nang patakbo akong lumapit sa mama ko at iniharang ang mura kong katawan sa kanya. Carol, bakit ka nandito? Ba't ang aga mo? Kumalis ka dyan kung ayaw mong ikaw ang saktan ko. Huwag mong sasaktan ang anak mo, sigaw ni mama. Ngayon nagpapadakilang ina ka, samantalang kanina sinabi mo sana hindi mo na lang pinanganak yung mga batang yan. Mama Mia, masasakit na salita ang naririnig kong batuhan ng mga magulang ko. Pero mas lalo akong nasaktan nun. Nung sinabi nilang sana hindi na lang kami dumating sa mga buhay nila. Nung nakita akong medyo kumalma na si Papa at umalis na ito, ay tumakbo na ako papuntang kwarto. Nagbihis ako. Pinunasan ko ang luha sa mga mata ko. Tinanggal ko ang sipon na bumabara sa ilong ko. Pagkatapos nun ay agad akong tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko na pinansin kung anong ginagawa ng mama ko. Tumakbo na lang ako ng tumakbo hanggang sa nakita ako ng mga kalaro ko. Mama Mia, bata lang ako noon. Mabilis kong nakakalimutan ng mga masasakit na nangyari at ang mga problema lalong-lalo na kung may mga kalaro ka na. Ganon lang ang ginagawa kong distraction noon kapag nakikita kong nag-aaway ang mga magulang ko. Hanggang sa isang araw. Isang araw, Mama Mia, hindi ko na nadatnang buhay pa ang aking ina. Kaming lahat yon na magkakapatid. Siguro nasa first year high school ako noon samantalang nasa elementarya pa ang mga kapatid ko. Sabay-sabay kaming umuwi ng bahay dahil dinaanan ko sila sa bahay ng lolo't lola ko. Pagdating namin sa bahay dahil gabi na ay nagtaka kami kung bakit madilim pa rin sa loob. Sanay kasi kami na may liwanag na sa loob ng bahay dahil nandun na ang mama namin at nagluluto na ng hapunan. Pero nung gabing yun ay tahimik na tahimik ang labas. Una akong pumasok sa loob. Sumunod naman ang dalawa kong mga nakababatang kapatid. Ma? Mama? Tawag ko sa aking ina pero walang sumasagot. Pumanik kami sa aming mga kanya-kanyang kwarto. Nagbihis. Kung ano-ano pang ginawa ko sa loob ng kwarto at nakinig pa talaga ako ng music. Nung nakaramdam na ako ng gutom ay bumaba na ako para sana kumain pero wala pa rin sa labas ang mama ko. Tinignan ko ang kaldero. May mainit na palang kanin. Pero walang lutong ulam.
Pero nang tignan ko ang mesa ay nandun na ang ulam na parang binili lang sa karinderya sa labas. "Mama, kain na po tayo," tawag ko. Mama Mia, inihain ko na ang lutong kanin at ulam, tsaka tinawag ko na ang mga kapatid ko. Nag-uunahan silang umupo sa may mesa. "Teka lang, wag muna kayong kumain, antayin natin si Mama." Mukhang wala pa naman si Mama, ate ah. Kasi wala akong naririnig kanina pa mula nung dumating tayo. Tapos pagdating natin, di ba madilim? Ibig sabihin wala si Mama, baka may lakad. "Kain na tayo ate, gutom na ako eh." Sandali nga. Tumayo ako at pumunta sa kwarto ng mga magulang ko. Binuksan ko ang kwarto, Mama Mia. Madilim yon. Isasara ko na sana pero parang mayroong tumatawag sa akin na buksan ko ang ilaw. At nung buksan ko yun, Mama Mia, ay napasigaw na lang ako. Dali-dali akong lumabas at sinarado ang pintuan dahil dali-dali ding sumunod ang mga kapatid ko sa akin. "Ate, anong nangyari? Ba't ka sumigaw?" "Anong nangyari sa loob?" Wala. Huwag kayong papasok," sabi ko. "Ano bang nangyayari sa loob, ate?" Kinakabahan na ang mga kapatid ko noon at naririnig ko na ang nginig sa kanilang mga boses. Ako naman kahit anong pilit ko ay hindi ko na talaga napigilan ang sarili kong umiyak. "Puntahan mo sina lolo't lola. Tawagin niyo sila dali." "Ate, anong ang nangyayari sa loob?" Gustong pumasok ng mga kapatid ko pero iniharang ko ang katawan ko sa pintuan. "Tawagin niyo na sina lolo't lola. Bilisan niyo na." Dali-daling nagtakbuhan ang mga kapatid ko. Mama Mia, ako naman ay hindi ko na muling binuksan ang pintuan dahil hindi ko nakakayanin pa ang nakita ko sa loob. Pero kahit hindi ko na nakikita pa ulit kung anong nasa loob, ay hindi naman po nawawala sa utak ko ang aking nasaksihan. Mama Mia, ang nanay ko po ay para nang lumulutang. Nakatumba ang isang upuan sa may paanan niya. Tapos yung kanyang leeg ay nakagapos sa may kisame ng kwarto. Nung dumating ang lolo't lola ko ay agad nilang binuksan ang pinto. Niyakap ko naman ang mga kapatid ko at hindi ko sila pinatingin. Tumawag ng mga pulis at ng ambulansya. Iyak na kami ng iyak noon. Mama Mia, pinipilit kontakin ng lolo't lola ko ang papa ko pero hindi nila makontak. Kinabukasan na nung dumating ang papa. Galit na galit ang lolo't lola ko sa kanya. Ano daw ang ginawa niya sa anak nila kung bakit ito nagawa ang ganoong bagay. Ang papa ko naman ay nagalit din, Mama Mia. Nagsabi niya hindi naman niya desisyon kung ganon ang naging reaksyon ng mama ko sa mga nalaman nito. Kakaiba ang papa ko. Nalaman ng mama ko na meron pala siyang babae at hindi lang yun, meron pala siyang anak sa labas sa iba ding babae. Napakatindi ng papa ko. Mama Mia, mas lalo pa siyang tumindi nung mamatay na ang mama. Dahil 6 na buwan pa lang mula nung mawala ang mama ko ay may dinala na siyang babae sa bahay namin. Doon na nagsimula ang pagiging pasaway ko. Doon na nagsimula na naging pariwara ang buhay ko. Naging rebelde ako, Mama Mia. Lahat ginagawa ko. Kahit na yung pagsagot-sagot sa madrasta ko, kahit na yung pagsampal ko sa madrasta ko, ginawa ko yun, Mama Mia. Hindi naman masamang tao ang madrasta ko, kaya lang alam ko, Mama Mia, alam ko na siya ang babaeng dahilan kung bakit pinutol ni Mama ang sarili niyang buhay. Siyang dahilan kung bakit nawalan kami ng ina. Alam kong siya yun, dahil yun ang usap-usapan ng mga kapitbahay namin. Pagdating ni Papa ay nagsumbong agad sa kanya ang kanyang kinakasama na sinaktan ko siya. Ako din ang sinaktan ni Papa. Sinampal niya rin ako pagkatapos ay pinalo pa ng sinturon. Imagine mo, Mama Mia, magsi-second year high school na ako noon pero pinapalo pa rin ako ng sinturon. Mas lalong nadagdagan ang galit ko sa babae ni Papa.
Ang sabi ni Papa kung hindi ko raw kayang respetuhin ang mga taong pinapapasok niya sa bahay namin ay bukas daw ang pintuan na umalis ako. Yung mga kapatid ko ay ganun din. Galit din sila sa babae. Kaya naman ang nangyari ay dun kami tumira sa lolo't lola namin. Pero hindi pa rin ako nagbago nun. Parang nawala na ng saysay ang buhay ko. Parang nawala na ng saysay ang mundo ko. Naisip ko noon, maging yung taong nawala dahil tumakas sa mga problema namin, maging siya ay hindi rin naman ginusto na mabuhay ako sa mundo. So bakit gugustuhin ko pang mabuhay? Bakit gugustuhin ko pang ayusin ang buhay ko? Pare-pareho lang naman to. Pare-pareho lang din tayong maglalaho sa mundo, sabi ko. Kaya third year high school, Mama Mia, nung mag-umpisa akong pumasok sa premarital sex. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Ngayon alam ko pero noon hindi. Ang iniisip ko noon, Mama Mia, ito ang magiging ganti ko sa ama ko. Lagi siyang napapatawag sa school. Oo, ang lolo't lola ko naman ang sinasabihan ko, pero laging sinasabi ng lolo't lola ko na hindi sila ang pupunta sa eskwelahan dahil hindi naman sila ang magulang. Papa ko naman ang magulang namin kaya siya dapat ang pumunta doon. Kung ano-anong kalokohan ang ginawa ko nung high school. Mama Mia, nahuli ako ng teacher ko na nagyoyosi sa loob ng classroom. Hindi lang yun, nagpupuslit din ako ng alak sa loob. Nagbo-boyfriend din ako at grabe kong mag-PDA o public display of affection. Lagi akong napapatawag sa principal's office. Laging sinasabi sa akin na wala raw talagang direksyon ng buhay ko. Kababae kong tao pero ganun ako mag-isip. Kababae kong tao pero napakalandi ko. Kung sino-sino lang daw ang nagiging boyfriend ko. Hanggang sa nakilala ko si Allen. 4th year siya noon nung 3rd year ako. Mama Mia, siya ang nasasabihan ko ng aking problema. Katulad ko ay galing din siya sa problemadong pamilya. Hindi kasi sila first family. Second family lamang sila at tanging mga extra-extrang oras lang ang nabibigay sa kanya ng kanyang sariling ama. 3 silang magkakapatid pero si Allen yung bunso. Yung 2 niyang kuya ay umalis na rin sa poder ng mama niya dahil nga sa problema sa pamilya. Kumbaga nakaka-relate si Allen sa akin at nakaka-relate din ako sa kanya. Kaya naman, nahulog talaga ang loob ko sa kanya. Oo, meron akong mga naging boyfriends noon. Oo, may feelings din naman ako at nasaktan din naman ako nung maghiwalay kami ng mga boyfriends ko na yon. Pero iba po ang connection ko kay Allen. Minahal ko siya, Mama Mia, gaya ng akala kong pagmamahal niya sa akin. Wala pang 1 linggo simula nung naging kami nung umpisahan ko nang ibigay ang sarili ko sa kanya. Oo, binibigay ko ang pagkababae ko sa kanya kahit na alam ko, Mama Mia, na may reputasyon siya sa pagiging playboy sa school. Ganun nga yata kapag nagmamahal ka, tanga ka. Tulad ni Mama, tanga nung minamahal ni Papa. Kahit na sinaktan ng pisikal, hindi pa rin sumusuko. Lagi pa rin nagtitiis. Hanggang sa siguro naramdaman ng papa ko na kayang-kaya niyang magloko at gawin ang lahat ng gusto niya dahil hindi naman aalis ang papa ko. Ay hindi naman aalis ang mama ko. Ganun ako katanga noon kay Allen. Dahil mahal ko siya, inisip ko noon na magbabago siya para sa akin. Inisip ko noon na siya ang makakasama ko sa pagbuo ng pamilyang pinapangarap ko. Ng pamilyang masaya pero hindi rin pala, Mama Mia. Hindi rin pala si Allen ang bubuo sa akin. Dahil wala pang 1 taon mula nung naging magkarelasyon kami ay nalaman kong nagdadalang tao ako. Allen, may sasabihin ako sa'yo. Tawag ko sa kanya nung recess time na. Ano yun? Mamaya na lang kapag uwian na. Magkita tayo ha? Oo naman, magkikita tayo. Alam mo naman na schedule natin ngayon, 'di ba? Yung schedule na sinasabi niya, Mama Mia, ay yung pagniniig.
May mga pagkakataon kasi na wala talagang tao dun sa bahay ni na Allen kaya dun kami nakakakuha ng tiyempo para pagbigyan ng init ng aming mga katawan. Oo, pareho pa kaming nasa murang edad noon. 15 pa lang ako samantalang si Allen ay 16 years old pa lamang. Marehong minor de edad. Nung lumabas na ako sa school ay bigla akong sinalubong ni Allen tsaka inakbayan. Kinuha niya ang bag ko tsaka hinalikan ako sa labi. Ganun kami. Kahit na alam naming pinag-uusapan na kami ng buong campus dahil sa ganung klase naming relasyon at nililibak na kami ng ibang tao ay wala pa rin kaming pakialam. Pero nung mga panahon na yun ay natatakot ako. Nanginginig ako. Mama Mia, pagdating namin sa bahay nila, ay kinausap ko agad si Allen pero hindi niya ako hinayaang magsalita. Allen, may sasabihin sana ako. Mamaya na yan, alam mo namang darating na sila eh. Sabi niya nang biglang hinalikan ng leeg ko. Allen, makinig ka nga muna kasi. Sabi ko. Pinipilit ko siyang makinig muna pero hindi siya nakikinig sa akin. Bagkos ay binuksan na niya ang uniforme kong suot at patuloy pa rin ang paghalik niya sa leeg ko hanggang sa mga labi ko. Hanggang sa wala na nga akong nagawa kundi tuluyan siyang pagbigyan sa kanyang gusto. Inisip ko pagkatapos na lang ng aming session tsaka ko sasabihin sa kanya ang aking balita. Ang balita kung magkakaroon na kami ng anak dalawa. Nung matapos na nga kami, ay pinagbihis niya agad ako dahil baka may darating ng tao sa bahay nila. Umupo kami sa may sala at nagkukunwaring gumagawa ng assignment. Nung nagbabasa na siya, ay sinarado ko ang aklat na binabasa ko. Allen, makinig ka na muna kasi, sabi ko. Oh, ano ba yun? You have my attention, sabi niya. Allen, muntis ako. Bigla niyang naisara ang aklat na kanyang binabasa. Ano yun? Buntis ako. Ulitin mo nga. Allen, bingi ka ba? Buntis ako. Malakas kong sabi. Paano kang nabuntis? Anong paano ako nabuntis? Malamang may nangyayari sa atin kaya nabuntis ako. Pero nag-iingat naman tayo ah. Hindi ko naman pinapasok ah. Abay malay ko sa'yo, Allen. Basta ang alam ko buntis ako. Sigurado ka ba dyan? Oo, nag-test na ako. I mean, sigurado ka bang ako ang ama niyan? Mama Mia, dun na ako napaiyak. Anong ibig mong sabihin? Well, kilala ka naman sa school kung sino-sinong lalaking sinasamahan mo. Pero Allen, mula nung maging tayo, ikaw lang naman ang inibig ko. Mula nung naging tayo, ikaw lang naman ang lalaki sa buhay ko. Pero hindi ako nakakasigurado eh. Kasi sigurado naman ako na hindi ko talaga pinapasok bakit ganyan nabuntis ka agad? Mama Mia, todo deny si Allen. Hanggang sa pinagtulakan na niya kung umuwi na sa bahay namin at mag-isip-isip daw muna. Kinabukasan ay pinuntahan ko siya pero wala na siya sa classroom nila. Ang sabi ng iba ay hindi raw ito pumasok. 3 araw pero hindi pa rin pumapasok si Allen. Nung pumasok na siya sa wakas, Mama Mia, ay parang hindi na niya ako kilala. Hindi na niya ako pinapansin. Pero pinipilit ko siyang kausapin. Hanggang sa nung isang pagkakataon ay muntik ko na talagang masabi sa lahat ang sitwasyon ko dahil nga iniiwasan niya ako. Allen, iiwasan mo ba itong responsibilidad mo sa akin? Pagkasabi ko noon ay bigla siyang lumingon at hinila ako sa isang bakanting classroom. Ano bang gusto mong mangyari ha, Carol? Ikaw, anong desisyon mo? Anong desisyon? Carol, mga bata pa tayo. Pareho pa tayong walang alam. Pareho pa tayong walang kayang palaki ng batang yan. High school pa lang tayo. Hindi pa nga ako nakakagraduate tapos ikaw 3rd year pa lang. E di sana hindi mo ako binuntis. Kung makapagsalita ka naman, Carol, kala mo virgin ka.
Kala mo hindi ko alam na kung kani-kanino ka nagpapagalaw. Alam mo ang mabuti mong gawin? Tigilan mo na ako. Maghiwalay na tayo dahil gagraduate na rin naman ako sa susunod na buwan at aalis na rin naman ako dito dahil hindi na ako dito mag-aaral. Paano tong dinadala ko? Palaglag mo. Bakit? Gusto mo bang mabuhay yan? Gusto mo bang danasin niya lahat ng pinagdaanan mo? Gusto mo bang marinig niya na sabihin mo balang araw na sana hindi mo na lang siya pinanganak tulad ng narinig mo mula sa mismong bibig ng mga magulang mo? Tama si Allen. Alam kong ganun din ang sasabihin ko pagdating ng araw. Kaya naman, sinabi ko sa kanya na bago kami tuluyang maghiwalay, ay tulungan niya muna akong dispatchahin ang problemang kaming dalawang may gawa. Tinulungan nga ako ni Allen. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang impormasyon kung saan kami pupunta para tanggalin ang baby sa sinapupunan ko. Oo, Mama Mia. Tinatanggal ko ang anak ko sa sinapupunan ko. Nung mga panahon na yon, iniisip ko na ito ang tamang gawin dahil pareho pa naman kaming hindi handa ni Allen sa mga responsibilidad. Nung matapos nga yun ay 3 araw akong nilagnat at 3 araw akong hindi pumasok sa school. Ang lakas din ng menstruation ko noon, Mama Mia. Natakot pa ako nung bigla akong tanungin ng lola ko kung anong nangyari sa akin, kung bakit ang lakas-lakas daw ng menstruation ko. Para raw akong nakunan. Kinakabahan ako noon, baka mahalata ako. Buti na lang at hindi. Noong pumasok ulit ako sa school ay pinuntahan na ako ni Allen. Ang gusto niya ay ituloy namin ang aming relasyon pero hindi na ako pumayag. Sinabi kong ayoko sa kanya dahil wala siyang paninindigan. At tapos na rin kaming dalawa. Ibaon na namin sa limot lahat ng mga nangyari sa amin, pati na yung isang malaking sikreto at isang malaking kasalanan na aming ginawa. Tinigilan din naman ako ni Allen. Siguro dahil sa takot niya na mabulgar at mabisto ng iba ang kanyang ginawa o ang aming ginawa. Mama Mia, hindi na rin ako nagtapos noon ng 4th year high school. Kasi nga masyado nang naging maraming problema sa amin. At dahil doon ay napariwara ako ng tuluyan. Sumama ako sa mga barkada ko. Yung mga barkada kong kung sino-sinong lalaki lang ang sinasamahan. Hanggang sa mag-18 na ako at nag-apply ako bilang isang cashier sa isang department store. Ayaw pa akong tanggapin nung una dahil wala raw akong diploma. Buti na lang at may kakilalang magaling pumeke ng mga dokumento ang isa kong kaibigan. Tinulungan niya kami at binigyan ako ng peking diploma. Dahil doon ay natanggap ako sa trabaho na yun. Mama Mia, maayos naman ang naging trabaho ko. Nagrenta na ako ng parang bed space lang ng isang boarding house na malapit sa pinagtatrabahuan ko. Mahirap ang maki-bed space dahil marami kayo sa iisang kwarto. Tapos Mama Mia, iisang CR lang ang gagamitin nyo. Kaya para wag kang malit, dapat gabi pa lang o dapat madaling araw pa lang ay naliligo ka na. Ang style ko ay naliligo ako ng gabi para kinabukasan ay hilamos na lang at mabilisan na. Nakakaraos naman ako. At dahil doon Mama Mia ay nagkaroon din ako ng mga panibagong partner. Pero lahat ng mga lalaking nakikilala ko, lahat sila Mama Mia ay mga walang kwenta. Lahat sila ay iisa lang ang nais, iisa lang ang habol. Ang maihiga ako sa kama, ang maangkin ako at maangkin ang pagkababae ko. Ganun naman talaga siguro yung mga lalaki. Wala naman silang ibang gusto sa ating mga babae, kundi ang bagay lang na yun. Tinanggap ko na yun, Mama Mia. Tinanggap ko na nakatawan ko lang ang habol ng mga lalaki. Kapag may nanliligaw sa akin, yung iba nga hindi ko na sinasagot, ikinakama ko na lang. Kasi yun lang din naman ang gusto nila. Hanggang sa makilala ko si Jomar, Mama Mia. Si Jomar ay isa sa mga naging customer ng department store na pinagtatrabahuan ko. Bumili po siya ng duster. Mamahaling duster. Akala ko nung una ay para sa asawa niya. Ako po ang nag-assist sa kanya noon dahil biglang na CR yung
kanyang kausap na sales representative namin. Yung sales lady na kausap niya ay tinawag ako at sabi asikasuhin ko daw muna si sir dahil naiihi na raw siya. Sir, ano pong atin? Tanong ko. May pinakita na siyang duster kanina kaso hindi ko gusto yung kulay. Sandali po sir ha, hanapin ko lang po. Ilang saglit pa ay bumalik na ako sa kanya. Eto po ba? Yan, pero may ibang kulay kayo niyan. Morena kasi yung pagbibigyan ko ay, sabi niya. Kaya naman kinuha ko, Mama Mia. May inirekomenda ko sa kanyang kulay at nung makita niya, tinanong niya ako kung bagay ba raw yun sa mga morenang kulay. Opo, hindi po to masyadong nakakaitim. At talagang na-highlight nito ang ganda ng kutis ng asawa niyo. Sabi ko. Tumawa siya. Hindi ko naman asawa ang pagbibigyan ko niyan eh. Girlfriend niyo po? Hindi rin. Nanay ko, wala pa akong asawa. Single pa ako, sabi niya. Nagtaka ako nun, Mama Mia, dahil sa itsura niya halatang matanda na siya. Pero bakit wala pa siyang asawa? Naisip ko noon na baka isa rin siya sa mga lalaking katawan lang ang habol sa mga babae. Yun bang ayaw ng commitment? Yun bang gusto lang tumikim ng tumikim? Siguro ganun siya dahil sa edad niya, hindi pa siya nakakapag-asawa. Sabi ko noon sa sarili ko. Miss, may dumi ba sa mukha ko? Bakit mo ako tinititigan? Tanong niya. Wala sir. Hindi kasi ako makapaniwala na wala pa kayong asawa eh. Bakit naman? Dahil ba gwapo ako? Tumawa ako, Mama Mia, at sinabing medyo presko siya. Well, may itsura naman kayo sir, kaya lang, medyo matanda na kasi kayo kaya dapat mag-asawa na kayo. Sabi ko. Grabe ka naman sa matanda. 35 lang ako. Bakit? Ilang taon ka na ba? 19 pa po, sir. Ay nako, ikaw pala yung bata. Sige bayaran ko na to, sabi niya. Inassist ko na siya hanggang sa makaalis siya. Marami pang mga customer ang dumating sa araw na yon. Pagod na pagod ako dahil nakapag-OT pa talaga kami dahil saktong-sakto napapasko na nung mga panahon na yon. Paglabas ko dahil ayoko nang magluto dun sa boarding house ay kumain na lang ako sa mga street foods sa tabi-tabi. Miss, ikaw yung nag-assist sa akin kanina, di ba? Tanong niya. Nung lumingon ako ay nakita ko siya. Ay opo, ikaw yung nagsabi na bakit hindi pa ako nag-aasawa ay matanda na ako. Tumawa ako at humingi ng pasensya sa kanya dahil sabi ko medyo taklesa talaga ang bibig ko. Ayos lang yun, walang problema. Ako nga pala si Jomar, pagpapakilala niya. Ako naman po si Carol. Huwag mo na akong pinupopo. Medyo bata pa rin naman ang pag-iisip ko eh. Biro niya sabay tawa. Nilibre niya ako noon ng mga street foods, Mama Mia. Pagkatapos pati na soft drinks, tsaka inihatid niya ako sa boarding house na tinutuluyan ko gamit ang kanyang motor. Bago din siya umalis ay hiningi niya ang cellphone number ko. Sa isip ko noon ay wala namang masama kung ibigay ko sa kanya ang cellphone number ko. Mama Mia, may boyfriend po ako nung panahon na yon pero parang wala din po akong karelasyon. Masyado kasing busy ang boyfriend ko sa ibang mga bagay at sa ibang babae. Parang naging okay na sa akin yung mga ganong klaseng relasyon. Yun bang open relationship? Yun bang kahit kayo, pwede kayong plumflirt at lumandi sa iba? Ganun kasi ang setup namin noon ng boyfriend ko nung makilala ko si Jomar. Kaya sabi ko wala namang mali. Pareho naman kami ng boyfriend ko na nag-e-entertain ng iba. Bago pa ako matulog, nung gabing yun ay naka-receive ako ng text mula kay Jomar. Nagpasalamat siya sa pagsama ko sa kanya nung kumain siya sa street foods at nagpasalamat din siya dahil nakilala niya ako. Nag-reply ako sa kanya ng good night, Mama Mia, with kiss emoji. Hanggang sa tuloy-tuloy na nga ang naging komunikasyon naming dalawa. Dahil kinabukasan pagkagising ko ay may good morning na agad na text na nag-aantay sa akin. Matapos kong magbihis ay tumawag siya.
Nagtanong kung papasok na ba ako sa trabaho. Sabi ko oo. Maaga akong aalis dahil baka ma-traffic ako. Pero sabi niya antayin ko lang daw siya ng mga 10 minutes dahil ihahatid na raw niya ako sa trabaho. Yun nga ang naging routine namin, Mama Mia. Para na siyang naging boyfriend ko nung mga panahon na yun kahit na wala naman talaga kaming usapan dalawa. Hatid sundo na niya ako. May pasok din naman siya at ang trabaho niya ay malapit lang din sa mall na pinagtatrabahuan ko. Hanggang sa isang araw ay nakita kami ng boyfriend ko na nakaangkas ako sa motor ni Jomar. Hinarang niya kami at nagalit pa siya. Hinablot niya ako, Mama Mia, at sinabihan niya akong malandi na maraming tao ang nakarinig. Malandi ka? Bakit umaangkas ka sa iba? Tanong niya. At saan ako aangkas sa'yo? Bakit sinusundo mo ba ako? Hinahatid mo ba ako? Sabi ko naman. Ganun. Kaya ka umaangkas sa matandang to. Ang landi mo talaga. Pagkatapos niya ulit akong sabihang malandi, ay nagulat na lang ako dahil bumagsak siya sa sahig. Bumagsak siya sa simentadong daan. Yun pala ay sinuntok na siya ni Jomar. Sinabihan siya ni Jomar na wag akong bastusin. Bastos ng bunganga mo para kang hindi lalaki. Sabi ni Jomar. Mama Mia, hindi ko alam pero pakiramdam ko noon ay parang nakakita ako ng isang eksena sa isang pelikula na yung Prince Charming ay nililigtas ang babae mula sa isang bastos na lalaki. Nagkasagutan pa si Jomar at ang boyfriend ko. Bago ito tuluyang umalis, pero bago siya umalis ay sinabihan niya kung tapos na kami at wala na kaming relasyon. Sumakay ako ulit sa motor ni Jomar. Ang dami-daming taong nakasaksi noon na para bang pelikula ang nangyari. Hinatid niya ako sa boarding house. Pagkababa ko, bago pa siya umalis ay bigla siyang nagsalita. Hindi mo naman sinabi na may boyfriend ka, sabi niya. Hindi ka rin naman kasi nagtanong sabi ko. Ay oo nga pala, sensya na di pala ako nagtanong. Pero matagal na ba kayo? Oo, pero parang hindi naman kami mag-boyfriend dahil nagkikita lang naman kami kapag gusto niya ng alam mo na. Ganun ba? Sabi niya. Alam mo, buti na lang nagkahiwalay na kayo nun. Huwag mong pag-aksayahan ang panahon ng ganong klaseng lalaki. Marami ka pang makikilalang iba na aalaga sa'yo at hindi ka itratato ng ganon. Sabi niya sa akin. Pagka-uwi ko, pagkapasok ko sa kwarto ay para akong nagde-daydream. Kinakansyawan pa ako ng mga boardmates ko. Uy, na-inlove ka na yata dun sa matanda sabi nila. No ba kayo, hindi naman yun masyadong matanda? Oo nga, pero matanda pa rin, sabi nila na nagtatawanan. Ako naman ay hindi na lang ininda ang kanilang pangangansyaw. Tama din naman kasi sila. Parang nahuhulog na ang loob ko kay Jomar. Akala ko noong una, Mama Mia, ay tuluyan na akong hindi susunduin ni Jomar matapos ang naging eksena namin sa daan kasama ang aking ex-boyfriend. Pero nagulat ako dahil kinabukasan ay maaga siya at may dala pang pandesal at kape. Sabi niya kakainin daw muna namin yon sa isang magandang tanawin kung saan madadaanan papuntang trabaho namin. Mama Mia, dumaan kami sa parang isang bench na overlooking sa city. Doon kami kumain. Doon kami nagkapeng dalawa. Natatawa pa kami habang nag-uusap. Pero bago ako sumakay sa kanyang motor para ihatid na niya ako sa trabaho, ay bigla niya akong tinanong kung ayos lang ba ako. Kung hindi ba ako nasaktan sa paghihiwalay namin ng boyfriend ko. Di naman, bakit naman ako masasaktan dun sa mokong na yon? Wala naman akong pakialam dun, sabi ko. Kung ganun, pwede ba kitang ligawan? Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad akong umoo. Nanligaw siya sa akin pero wala pang isang linggo ay sinagot ko na siya. Mahal na mahal ko si Jomar, Mama Mia. Hanggang sa nabalitaan ng lolo't lola ko na nagli-live-in na kaming dalawa ni Jomar. Dahil wala pang isang buwan simula nung naging kami ay pumayag na akong mag-live-in kami. Galit na galit ang lolo't lola ko. Meron kasing pagka-stricto at pagka-konserbatibo ang mga lolo't lola ko, Mama Mia.
Kaya naman ang sabi nila kung hindi raw ako pakakasalan ni Jomar ay mabuti pang umuwi na lang ako sa bahay namin. Pero nanindigan si Jomar. Pinakasalan niya ako, Mama Mia. Hiningi niya ang permiso ng lolo't lola ko, pati na rin ng papa ko. Ang papa ko dahil wala namang pakialam ay agad pumirma bilang waiver at bilang permit na pumapayag siyang magpakasal ako kay Jomar. Agad na inasikaso ang kasal namin sa West ni Jomar. Masaya ako dahil tuluyan na akong nakalaya sa nakaraan ko. Tuluyan na akong nakalaya sa dati kong buhay kasama ng mga masasamang alaala ng aking kabataan at ng aming pamilya. Nakala ko ay tuluyan na akong magiging masaya. Hanggang sa isang araw sinabihan ako ni Jomar na dapat ay tumigil daw muna ako sa pagtatrabaho. 4 na taon na kasing kaming kasal noong mga panahon na yon, Mama Mia, pero hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Maraming nagsasabi ay dahil daw yun sa trabaho ko kasi maghapon daw akong nakatayo at palakad-lakad. Baka raw, Mama Mia, kaya ako hindi na buntis-buntis dahil sa aking stress sa trabaho. Kaya pinatigil muna ako ni Jomar sa aking pagtatrabaho. Hanggang sa kahit na magdadalawang taon na akong walang trabaho ay hindi pa rin ako nabubuntis. Sinabi ko kay Jomar na magpa-check na kaming dalawa. At nung nagpa-check na nga kami, Mama Mia, ay nalaman ko na ako ang may problema. Meron akong myoma at syempre meron din akong PCOS. Nahihirapan daw akong magbuntis. Dahil doon ay unti-unting parang nawawala ng gana si Jomar. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, dumating siya sa bahay at wala pang lutong ulam. Dahil po yun, sumakit po ang puson ko at nagkaroon ako ng araw na yun. Pero parang wala siyang narinig. Nagdabog lang siya at sumisisigaw. Ako na nga ang nag-aakyat ng pera dito. Ako pa bang magluluto? Sigaw niya. Ibang-ibang Jomar ang nakikita ko ngayon. Sinisigawan na niya ako. Matapos naming malaman na ako ang may problema kung bakit hindi kami magkaanak, ay palaging pasigaw na kung mag-utos siya sa akin. Palagi na rin na para ba akong utusan niya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, naranasan ko ang naranasan ng nanay ko. Dahil sa sobra naming pag-aaway, kahit maliit na bagay lang ay pinapalaki niya. Ako pa naman, hindi ako nagpapatalo, lalo na kapag sigawan ang usapan. Alam ko naman kasi, Mama Mia, na maliit na bagay lang yun at hindi na niya dapat pang pinapalaki. Kasi kulang lang ang nabili kong sigarilyo na inutos niya. Dahil sa sobrang pag-aaway namin ay nasampal ko siya. Pagkasampal ko sa kanya, Mama Mia, ay nagulat ako sa naging reaksyon niya dahil gumanti siya ng sampal sa akin. Halos mabaliktad po ang mukha ko dahil sa lakas ng pagkakasampal niya. Lalaki siya, Mama Mia, at malaking bulas din si Jomar. Kaya masakit talaga ang masampal niya. Doon umiyak ako ng umiyak. Nung himasmasan si Jomar at nalaman niya at na-realize niya ang ginawa niya sa akin, ay agad niya akong nilapitan at akmang yayakapin. Pero tinutulak ko siya. Sinisigawan ko siyang wag lumapit sa akin. Tumakbo ako papuntang kwarto at doon nagkulong. Katok siya ng katok na papasukin ko siya dahil inaantok na siya pero hindi ko ginawa. Nakatulog na ako sa pag-iyak sa sahig ng kwarto namin. Kinabukasan ay nagising ako at lumabas ako para magluto ng almusal. Naawa ako dahil nasa sahig din. Sa labas ng pintuan ng kwarto ko nakita si Jomar na natutulog. Nung maramdaman niyang lumabas ako ng kwarto ay tumayo siya at nagising na. Agad siyang lumapit sa akin at humingi ng sorry. Pero Mama Mia, malaking dagok talaga yun sa puso ko. Yung nasaktan niya ako ng pisikal. Yun kasi talaga ang sinabi ko noon sa sarili ko na hindi ko hahayaan na mangyari sa akin. Yun kasi ang sinabi ko sa sarili ko na hindi ko gagayahin sa mama ko. Kaya hindi ko siya sinasagot habang nakikipag-usap siya sa akin. Humihingi siya ng tawad, humihingi ng pasensya at humihingi ng isa pang pagkakataon pero wala talaga akong kibo. Hanggang sa tuluyan na siyang pumasok sa trabaho. Pag uwi niya galing sa trabaho ay may pagkain na.
Mahal, kain na tayo. Lambing pa niya sa akin. Tapos na akong kumain ka na lang dyan. Ilagay mo na lang yung mga pinggan sa lababo at ako nang maghuhugas niyan mamaya. Tatapusin ko lang tong teleseryeng pinapanood ko. Sabi ko. Mahal, hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Pwede ba, Jomar? Alam mo naman ang mga pinagdaanan ko, di ba? Alam mo naman ang mga issues ko sa mga magulang ko. Pero bakit ginagawa mo sa akin ngayon? Tanong ko. Sorry na, nabigla lang talaga ako. Alam mo rin naman na sanay akong makipagbasag bungo, di ba? Kaya nabigla ako nung sinaktan mo ko eh. Kahit na, hindi mo dapat ako pinagbuhatan ng kamay. Sorry na. Ano bang magagawa ko para bumawi sa'yo? Sa tanong na yun, Mama Mia, ay bigla akong nagkaroon ng ideya. Gusto mo ba talagang mapatawad kita? Tanong ko. Oo naman, kahit ano gagawin ko para lang mapatawad mo ako. Sabi naman niya, payagan mo akong magtrabaho ulit. Natahimik siya, Mama Mia. Tinitigan niya ako. Alam mo namang hindi pwede, sabi niya. Jomar, hindi na rin naman tayo magkakaanak. Para saan ba't nandito pa rin ako? Alam mo bang nababagot na ako dito? Umagang-umaga ka kung umalis. Gabing-gabi ka na kung makarating. Alam mo bang pagod na ako sa kanonood ng mga teleserye, sa kalilinis ng bahay, kalalaban ng mga damit mo, kaluluto, kakasilbi sa'yo? Ganun na lang ba talaga ang role ko sa buhay? May kakayanan naman akong magtrabaho ah. Pwede bang payagan mo ko? Sabi ko. Mama Mia, dahil naging matigas ako sa pagpapatawad ko sa kanya, ay si Jomar din ang sumuko. Humayag siyang magtrabaho ulit ako. Nag-apply ako ng trabaho, yun talagang malayo sa pinagtatrabahuan niya. Dahil ayoko na araw-araw at halos oras-oras kaming nagkikita. Alam ko kasi Mama Mia, mahihirapan akong kalimutan ang nagawa niyang pananakit sa akin ng pisikal. Kaya ayoko siyang nakikita palagi. Ang totoo niyan ay pinipilit ko na lang talaga ang sarili kong magpakasaya kapag kausap at kasama ko siya. Kapag naman nagsisiping kami sa gabi, ay pinipilit ko na lang talaga ang sarili kong mag-isip ng ibang nilalang sa utak ko. Dahil kapag naiisip ko ang mukha niya, ay naaalala ko ang malakas niyang pagsampal sa akin. Mama Mia, hindi ko alam. Ang mga bagay pala na yon ay nakaukit na sa puso ko. Hanggang sa unti-unti ay nagtanim na ako ng galit sa sarili kong asawa. Mama Mia, mas lalo pang tumindi ang galit na yon at ang kagustuhan kong makakalas kay Jomar nung makita ko ulit si Allen. Mama Mia, aksidente pong nagkita kaming dalawa nung papalabas na ako ng trabaho at siya naman ay papasok dahil nag-a-apply pala siya dun sa pinagtatrabahuan ko. Carol? Carol! Allen, ikaw ba yan? Nag-catch up kaming dalawa. At dahil natanggap siya sa pinagtatrabahuan ko, ay naging magkasama kami sa iisang departamento. Lagi na kaming nag-uusap kasi nga matagal na kaming magkakilala. Nakalimutan ko na rin lahat ng mga pinagdaanan namin. Naisip ko na rin na tama din naman yung desisyon niya dati na hindi ituloy yung pagbubuntis ko. Kaya lang Mama Mia, hindi ko talaga maalis sa isip ko nung makita ko ulit si Allen. Na siguro parusa ng Diyos kaya hindi na ako magkaanak ngayon kasi dahil pinalaglag ko noon ang batang dinadala ko. Hanggang sa unti-unti ay naibalik namin ni Allen at closeness namin sa isa't isa. Unti-unti Mama Mia ay nararamdaman kong nagpi-flirt sa akin si Allen. Pasimple niya akong nilalandi. Kapag may tinatanong siya sa akin tungkol sa trabaho ay pasimple niyang hinahawakan ang bewang ko. Pasimple niya ring hinihimas ang kamay ko kapag may pinapapirmahan siya sa akin o kapag may kukunin siya sa desk ko. Hanggang sa unti-unti Mama Mia ay kinikilig na ulit ako kay Allen. Unti-unti ay nararamdaman ko na parang lahat ng pagtingin ko sa asawa ko ay nalilipat na kay Allen. Lalo pat inaalagaan na niya ako. Alam mo ba, Carol, malaki na ang pinagbago ko. Mature na ako ngayon. Hindi na ako tulad ng dati. Sabi niya.
Bakit mo naman sinasabi sa akin yan ngayon? Alam mo bang may asawa na ako? Alam ko kasi iba na apelyido mo. Alam mo naman pala eh. Siguro ibaling mo na lang sa iba yung pang-flirt mo, okay? Huwag na sa akin. Pero hindi naging ganun ang nangyari. Si Alan mismo ay lapit ng lapit sa akin. Nung una ay iniiwasan ko naman siya. Kaya lang dahil nahuhulog na ako sa kanya, dahil kinikilig na ulit ako sa mga banat niya, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapalapit ulit sa ex ko. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari ulit sa amin ni Allen. Nangyari yun nung ihahatid niya sana ako sa bahay namin ni Jomar. Bigla akong nakareceive ng text kay Jomar. Sabi niya baka umagahin na raw siya ng uwi dahil meron daw silang lakad kasama ng kanilang mga supervisor. Kailangan daw niyang samahan ng mga ito dahil pumapapel siya para may promotion siya. Para sa kanya ibigay yung promotion na inaantay niya. Huwag muna tayong umuwi, sabi ko matapos kong basahin ang text ng asawa ko. Biglang napatigil si Allen sa gilid ng kalsada. No sabi mo? Di kita masyadong marinig eh. Umaandar yung motor. Sabi ko wag muna tayong umuwi. Wala ang asawa ko kaya pwede tayong magkwentuhan muna. Pero hindi kwentuhan ang nangyari, Mama Mia. Imbis na sa isang park o sa isang restaurant o sa isang fast food o kainan o inuman ang puntahan namin, ay dumiretso po si Allen sa biglang liko. Dumiretso siya sa isang motel. Uy, anong ginagawa natin dito? Sabi ko kunwari nung nakita kong lumiko na siya papunta sa parking lot ng motel na yon. Lika na. Baba ka na. Sabi niya nung tumigil na ang motor. Allen naman, sabi ko mag-uusap tayo eh. Kwentuhan, ganun. Pwede naman tayong magkwentuhan dyan sa loob ah. Mas maganda pa dahil may privacy. Sabi niya sabay kindat. Oo na, Mama Mia. Naakit na ako sa kindat na yon at nagpatianod na ako nung hilahin niya ang kamay ko papasok sa may reception area. Agad naman kaming nakakuha ng room nung gabing yon dahil wala namang masyadong tao. Thursday pa kasi yon kaya wala pang masyadong nag-check-in. Pagpasok namin sa loob ng motel ay hindi naman pag-uusap ang nangyari. Agad-agad na niyakap ako ni Allen at hinubaran. Ako naman ay sabik na sabik sa kanya. Ilang araw na rin kasi na walang nangyayari sa aming dalawa ni Jomar. Simula kasi, Mama Mia, nung malaman ni Jomar na hindi ako pwedeng magkaanak ay madalang na rin niya ako kung sipingan sa kama. Para na lang magparaos o di kaya ay obligasyon na lang. Kung minsan ay isang beses lang sa 2 linggo, kung minsan nga isang beses lang sa 1 buwan. Ganun nakadalang ang pagniniig namin ng asawa ko. Kaya naging sabik ako sa bagay na yon. Isang bagay na sabik namang ibinibigay sa akin ni Allen. At magmula nga sa gabing yun ay nagkaroon kami ng relasyon ni Allen. Hanggang sa naisipan ko, Mama Mia, nagagawa ako ng paraan para tuluyan na akong makaalis sa puder ni Jomar. Hihiwalayan ko na siya. Hindi ko na rin kasi siya mahal. Hindi na kasi maalis-alis sa isip at sa alaala ko ang ginawa niyang pagsampal sa akin. At ginawa niyang pagbabago nung malaman niyang hindi ako magkakaroon ng anak. Hindi na maalis-alis yun sa isipan ko. Mama Mia, sinimulan kong ipakita ang lahat ng pangit na ugali meron ako kay Jomar. Hindi ko na siya nilulutuan. Hindi ko na siya inaasikaso. Yung mga damit namin ay pinapalaundry na lang dahil hindi na rin ako naglalaba. Palusot ko, busy ako sa trabaho. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, pinapakita ko sa kanya na wala na talaga siyang mahihita sa akin. Unang-una, hindi ako magkakaanak. Tapos ganito, wala pa akong kwentang asawa. Kaya siguro ilang linggo lang ang titiisin ko at siya na mismo ang susuko at siya na mismo ang hihiwalay sa akin. Kaya lang kung kailan naman ako unti-unting gumagawa ng paraan para mawala ang amor ni Jomar sa akin,
ay siya namang pagbabalik ng pagmamahal niya. Parang nagiging mas malambing siya. Lagi na niya akong sinusundo. Isang bagay na kinakainis ko dahil hindi na kami nagkakaroon ng oras ni Allen. Kaya naman may mga pagkakataon na nagli-leave kami ng palihim sa trabaho, Mama Mia, para lang magkita sa motel. Para lang magkaroon ng oras sa isa't isa kasi nga parang bantay sarado na ako ni Jomar. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay parang nakakahalata na si Jomar. Pakiramdam ko noon ay parang nakakatunog siya na meron akong ibang lalaki. Mama Mia, sa kagustuhan kong makaalis kay Jomar at sa kasal naming dalawa ay hindi ko na napapansin ang unti-unting pagbabago ng pisikal na anyo ng asawa ko. Parang hindi ko napapansin na mas lalo siyang tumanda. Parang tumamlay din ang kaniyang katawan, pati na ang kaniyang mga mata. Pero lahat ng yun ay hindi ko na napapansin dahil hindi ko na siya tinitignan ng tulad ng dati. Hindi ko na tinitignan ang mukha niya ng may pagmamahal. Hindi ko na tinitignan ang kanyang katawan na nangangangayat na pala. Hanggang sa lumipas ang 5 buwan na ganun ka-sweet sa akin si Jomar na parang naiirita na ako. Hindi ko na kasi talaga maibabalik ang nararamdaman ko sa kanya dahil na kay Allen na. Meron na rin kasi kaming usapan ni Allen, Mama Mia, na magsasama na kaming dalawa. Alam niyang hindi ako magkakaanak pero tanggap niya raw ako dahil tanggap niya na parusa iyon ng Diyos sa aming ginawa noong kami mga bata pa. Noong pinalaglag namin ang walang kamuwang-muwang na sanggol sa aking sinapupunan. Alam ko noon na tanggap ako ni Allen dahil alam niya ang mga pinagdaanan ko at alam niyang may kasalanan din siya sa mga pinagdaanan ko. Mama Mia, hanggang sa nairita na ako. Nairita na ako dahil kahit anong gawin ko, kahit anong pagsusungit, pagmamaldita na gawin ko sa asawa ko ay parang mas lalo lang siyang lumalapit at naglalambing sa akin. Alam mo ba, Mama Mia, naiinis ako tuwing gabi kapag niyayakap niya ako habang natutulog kaming dalawa. Pilit ko siyang tinutulak palayo. Pero siya naman ay dikit ng katawan niya sa akin. Naiirita ako. Hindi ko na talaga gusto ang mga ginagawa niya. Hanggang sa isang gabi, nung gusto niyang may mangyari sa amin, ay bigla ko siyang pinigilan. Sinabi ko sa kanya wag dahil nandidiri na ako sa kanya. Napaupo siya sa kama at napayuko. Alam mo bang matagal na akong nandidiri sa'yo? Alam mo bang matagal nang nawala ang amor ko sa'yo? Mula nung sinampal mo ako. Mula nung sinaktan mo ako ng pisikal, nawala na lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Pinilit ko namang ibalik eh. Pinilit ko naman na patawarin ka pero hindi ko na kaya. Sabi ko sa kanya. Siya naman, Mama Mia, hindi ko na mamalayan na umiiyak na pala. Kaya please, Jomar, please bigyan mo ako ng kalayaan. Palayain mo na ako. Ayoko na sa'yo. Madiin kong sabi. Alam ko naman yun eh. Nagulat ako sa sinabi niya, Mama Mia. Anong sabi mo? Lakasan mo nga ang boses mo. Alam ko naman na ayaw mo na sa akin. Alam ko naman na hindi na ako ang gusto mo. Alam ko naman na hindi na ako ang mahal mo. Sabi niya. Alam kong may iba ka na. Yung Allen na yun, di ba? Yun yung kinukwento mo sa akin dati na ama ng magiging anak mo sana. Alam mo naman pala eh. Bakit mo pa pinapatagal? Alam mo naman pala na ayoko na sa'yo. Bakit nandito ka pa rin? Bakit hindi ka pa rin umaalis? Bakit hindi mo pa rin ako pinapalayas? Pwede namang ako ang umalis. Magsasama na kaming dalawa ni Allen, Jomar. Sabi ko. Doon ay tuluyan na siyang humagulgol. Mama Mia, hindi ko maintindihan. Pero may kakayanan palang humagulgol ng ganun kagrabe ang isang lalaki. Huwag mo akong iiwan, Carol. Please. Jomar, hindi na kita mahal. Gusto mo bang nagsasama tayo na hindi na tayo nagmamahalan? Pero kasal tayong dalawa, Carol. Sabi niya. Alam kong may mga pagkakamali ako. Patawarin mo sana ako. Sabi niya. Hindi na, Jomar. Huwag na nating ipilit pa ang mga bagay na hindi na mangyayari.
Huwag na nating ipilit pa ang mga bagay na makakasakit lang sa ating dalawa. Desidido na ako noon na iwan siya. Tumayo na ako, Mama Mia, at mag-e-empake na sana ako ng mga gamit nung tumayo din siya, tapos may kinuha sa aparador. Mga papel yun. Binigay niya sa akin. Ano to? Tignan mo. Mama Mia, para po yung mga lab test result pero hindi ko maintindihan. Alam mo naman wala akong pinag-aralan, di ba? Alam mo namang hindi ako graduate ng high school. Bakit mo ako pagbabasahin ng mga ganyan? Ano ba yan? Anong drama ba yan? Anong kaartehan ba yan? Sabi ko. Hindi to drama. Hindi rin to kaartehan, mahal. Carol, mahal. May stage 4 prostate cancer ako. Diabetic din ako at high blood din. Sabi ng doktor, hindi na ako magtatagal. Sabi ng doktor, anumang oras ay pwede na akong mawala. Wala din naman kasi akong perang pampagamot sa sarili ko eh. Mama Mia, kakaibang konsensya ang lumukob sa katawan ko nung mga panahon na yon. Hindi ako halos makapagsalita. Siya lang ang tuloy-tuloy na nagsasalita at nakikiusap sa akin. Pwede bang makiusap ako sa iyo, mahal? Pwede bang samahan mo ako hanggang sa mga huling sandali ko dito sa mundo? Malapit na rin naman yun eh. Malapit na, kaya pwede na kayong magsamang dalawa. Wala akong nagawa noon, Mama Mia. Kundi ang umiyak na lang sa tabi niya. Niyakap ko siya. Walang sali-salita na nanggaling sa akin. Humiga ulit kami at magkayakap na natulog. Kinabukasan ay nagising ako, pagkatapos ay pinaghanda ko siya ng almusal. Nakokonsensya ako. Pero hindi pa rin naman nagbabago ang puso ko. Si Allen pa rin naman ang gustong makasama nito. Sinabi ko kay Allen ang nangyari. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ni Jomar at ang sabi niya ay naiintindihan naman niya. Kaya yun ang ginawa namin, Mama Mia. Nagkasundo kami na aantayin ang pagkawala ni Jomar dito sa mundo. Sinasamahan ko si Jomar kapag pinapatawag siya ng doktor. Kapag inaatake siya ay nandun ako at inaalagaan ko siya. Pero Mama Mia, pag hindi ko maintindihan, magsasyam na buwan na po. Pero hanggang ngayon, para bang unti-unting lumalakas si Jomar? Para bang unti-unting nagiging okay siya? Hindi ko alam kung magiging masaya ako dahil unti-unti ay parang nakikita kong nagkakalaman ulit ang katawan niya. Hindi na siya yung nangangangayat. Hindi na siya yung malalim ang mga mata. Parang nagkakaroon ulit ng buhay ang kanyang katawan, ang kanyang mukha. Parang nagkaroon ulit siya ng panibagong sigla. Hindi ko alam kung matutuwa ako. Dapat siguro matuwa ako, no? Pero Mama Mia, hindi ko maintindihan. Bakit may lungkot akong nararamdaman? Para bang hindi na siya mamamatay? Para bang hindi na siya matatapos? Para bang hindi na siya lilisan sa mundo? Para bang hindi na kami magkakaroon ng kalayaan sa pagmamahalan naming dalawa ni Allen? Isang gabi ay kinausap ko si Jomar. Sinabi ko sa kanya ang aking mga obserbasyon. Pero sabi niya, Mama Mia, sumama daw ako kapag kausapin na namin ng doktor. Para daw malaman namin kung talaga bang okay na siya. Kung sasabihin daw ng doktor na okay na siya, ay papayagan niya akong sumama na kay Allen. Kaya lang, ganun pa rin ang sabi ng doktor. Nandun pa rin daw ang cancer cells. Nandun pa rin daw ang kanyang sakit. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi na rin nagagamot si Jomar sa kanyang sakit na cancer. Pero umiinom pa siya ng gamot niya sa diabetes. Masama na kung masama, Mama Mia, pero minsan naiisip ko, pakainin ko kaya ng mga bawal si Jomar? Mapapadali kaya ang buhay niya? Pakainin ko kaya siya ng mga matatamis, yung mga maaasukal na pagkain? Alam kong mali. Nakakonsensya rin naman, pero ang totoo niyan, Mama Mia, naiinip rin ako. Alam kong naiinip na rin si Allen dahil may mga pagkakataon na pinipilit na niya akong magsama na kami.
Meron namang mga pagkakataon sa isang linggo na nagkakaroon kami ng oras ni Allen para magkasama. Pero kapag hindi ako umuuwi ng gabi ay tawag ng tawag naman si Jomar. Lagi niyang sinasabi na masakit ang ulo niya, na masakit ang dibdib niya at kung ano-ano pa. Naiirita na ako, Mama Mia. Pakiramdam ko kasi ay parang sinasadya na lang ni Jomar ang lahat. Pakiramdam ko kasi ay parang mas lalo akong nahihirapan sa sitwasyon ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Nawa po ay mapayuhan niyo ako sa kung ano ang dapat kong gawin. Lubos na nagpapasalamat, Carol. Mahirap naman talaga ang sitwasyon mo, Carol. Nako, mahal mo na si Allen pero andyan pa si Jomar. Pero alam mo, masama yung nagwi-wish ka na mawala ang isang tao. Masama yung magwi-wish ka na tuluyan na siyang gupuin ang sakit niya para tuluyan ka ng maging malaya. Masama yun. Though naiintindihan naman kita kasi nga gusto mong lumaya, gusto mong maging malaya sa pagmamahalan yung dalawa ni Allen, kaya lang masama pa rin eh. Masamang mag-wish ng masama sa kapwa, lalo na sa sarili mong asawa. Meron daw kasabihan na kapag lalo mong hinihiling na mapahamak ang isang tao, lalo pa siyang pagtitibayin ng Diyos. Lalo pa siyang bibigyan ng maraming blessings. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit sa tingin mo ay nagiging healthy, nagiging okay itong si Jomar dahil lagi mong iniisip sa tuwing inaalagaan mo siya, lagi mong iniisip na sana ito na ang huling araw, sana matapos na, parang ganon. So baka kaya siya pinapatatag ng Diyos. Di natin alam. Sa kung ano ang dapat mong gawin, siguro dapat para sa akin, dapat mo nang kausapin talaga si Jomar na ganun, iwanan mo na siya. Kasi kisa sa ganyan, baka makagawa ka pa ng mas malaking kasalanan eh. Alam mo, yung iniisip mo, baka pakainin mo pa siya ng hindi dapat, diba? Kung merong mga kapatid si Jomar, pwede mong kausapin. Pwede mong pakiusapan na tignan siya, pwede mong pakiusapan na alagaan siya. Pero dapat handa ang konsensya mo. Dapat handa ang sarili mo sa kung ano man ang mga dapat mangyari. Ang dami-dami mo ng maling desisyon sa buhay mo, Carol. Pag-isipan mo, magdasal ka kung ano ba talaga ang dapat mong gawin. Pag-isipan mong mabuti para nang sa ganon ay hindi ka na muli pang magkamali. Lalo pa ngayon, isa na namang buhay ang malalagay sa alanganin dahil sa desisyon na nakasalalay sa kamay mo. Dati, buhay ng anak mo na tuluyan mo talagang tinanggal sa sinapupunan mo. Ngayon naman, buhay ng asawa mo. Naway maging maayos, matiwasay ang pag-iisip mo nang sa ganon ay makapagdesisyon ka ng tama. Maraming salamat sa pag-share mo ng kwento mo nitong ating programa. Kung ikaw na nakikinig ngayon kay Carol, kung may payo ka sa kanya, kailangan niya po, comment ka lang down below. Please be gentle with your words. Huwag tayong mag-away-away dyan sa comment section. At syempre, huwag tayong gumamit ng mga foul words, okay? Maging mabait sa kapwa. Maraming salamat din sa iyong panonood. Please do like and share this video. Click the subscribe button, click the notification bell, maawa ka, click mo na yan para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload dito sa ating programa. Huwag mo rin kakalimutan na pwede kang magmukbang ng ating mga kwento dahil marami na yan dyan sa baba. 400 plus stories na yan at syempre, kung may sarili ka ring story, isali na natin dito. Email mo lamang sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong tagapaghatid ng kwento. Magandang araw sa inyong lahat.